naman natin ngayon mga kababayan, etong nangyari po kahapon, kagabi, na talagang ginulantang po ang lahat. Nagulat po tayo mga kababayan, etong si Kong Miao ay naghihimas ng rehas. Kusa po itong sumuko mga kababayan dahil po sa kanyang warrant of arrest. 8 counts of cyber libel po ang ang nakuha o ang napala ng pusa po ng Cavite na laging epal, mga ka-Jeepinatics. Paano ba naman kasi puro paninira? Kala niya mga kababayan, bibiruin siya nitong si Enrique Razon. 'Di ba? Kala niya bibiruin siya ng NUP na pinagbibintangan niya na tumatanggap ng bribe, mga ka-Jeepinatics. Ayan ang napala mo ngayon. 'Di ba? Himas rehas ka. Nagbayad po ito, nag-bail mga ka-Jeepinatics ng halagang more than 380,000 kasi nga 48,000 po ang isang kaso mga kababayan nitong si Kong Miao. Aray. Yan ang napala nyo. Dapat yung mga maliliit mga kababayan para madala, ano? Bukod kay Kiko Barzaga, dapat mayroon pa, marami pa sanang makulong. Hanggang sa mga oras na ito, nasa Dasmariñas Police Station pa rin si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Sumuko ang kongresista sa pulisya matapos lumabas ang warrant of arrest para sa kasong cyber libel. Saksi, si Katrina Son. Katrina? Pia, sumuko ngayong gabi si 4th District Cavite Representative Kiko Barzaga dito sa Dasmariñas Police Station. Naglabas ngayong araw ng arrest warrant para kay 4th District Representative Francisco Austria Barzaga alias Kiko. Ang naturang arrest warrant ay inisyu ni Honorable Carla Regina Di Valera Chua na siyang presiding judge ng Branch 147 ng Regional Trial Court ng Lungsod ng Makati. Kaugnay ito sa cyber libel case laban sa kanya. Ayon sa Cavite PIO, dumating si Representative Barzaga dito sa Dasmariñas Police Station kaninang 6:59 p.m. Okay, so mga ka-Jeepinatics, wait lang bago natin ituloy. Tandaan po natin, magkaiba po ang cyber libel, magkaiba po ang libel. So sa libel mga kababayan, kung di ako nagkakamali, mas mababa yan. Pagdating po sa cyber libel, dahil mabilis ang pag-spread ng balita na to, mga ka-Jeepinatics, mas mataas po yung consequences. Kumbaga dito, may 6 na taon hanggang 12 taong na pagkakakulong, maximum. Mga ka-Jeepinatics, plus meron pa ritong syempre may kasamang civil din dito, may kasama din dito na magbabayad ka mga kababayan kapag natalo ka, di ba? Hindi po katulad kagaya ng iba ito. Hindi basta-basta talagang madudurog ka po rito mga ka-Jeepinatics. Kaya ngayon, etong si Kiko Barzaga, nako. Di ba binahiran mo na yung pangalan mo. Noon nananahimik ka lang, Nepo baby. Ngayon, mga kababayan, mukhang may mangyayari talaga sa'yo. Mukhang talagang matutuluyan ka maghimas ng rehas pag nagkataon. Mga kababayan, siya po ay nag-file ng kanyang bail. Nakalaya na po siya ngayon sa kasalukuyan habang tayo po ay nagla-live. Pero it doesn't mean na ligtas na si Kiko Barzaga. Kasama din umano ni Barzaga ang kanyang abogado. Itinakda naman ang bail ni Barzaga sa halagang 48,000 pesos 48. each sa 8 counts ng cyber libel na isinampa laban sa kanya. Laki. Ayon pa rin Pia sa mga otoridad, inaayos na raw ngayon ang bail ni Barzaga. Pero habang hindi pa ito naayos ay mananatili siya sa kustodiya ng PNP Dasma. Siya ay voluntary surrender po dahil po siya ay nagkaroon ng warrant of arrest for the crime of cyber libel under Section 4C of Republic Act 10175 or yung Cybercrime Prevention Act of 2012. Tapos ito po ay meron pong 8 counts. Mauubos ang pera mo rito. Mga kababayan, kahit madami ang pera mo, mukhang tatapatan yan ni Enrique Razon. Di ba? Mukhang tatapatan yan ng mga members ng NUP.
Ngayon, mga ka-GP Natics, 8 counts of cyber libel pa lang yan. Ilan po yung member ng NUP? At least 40 plus ang alam ko na member. Halos lahat ata sila nag-file po ng cyber libel laban dito kay Congressman Kiko Barsaga. Mga kababayan, kung i-multiply mo sa 48,000 yan, at subukan lang natin i-compute mga kababayan. Let's say, bigyan lang natin ng approximately 40 members times 48,000. 1.9 1,922,000 plus yung kay Enrique Razon, mga kababayan. Aba, sa bagay, ano lang to, maliit lang to na bagay, maliit lang tong pera laban kay Kiko Barsaga, mga kababayan. Kaya lang, yung pangalan mo, madungis na. Diba? Paano kung nakulong ka pa? Yun ang matindi eh. Diba? Kung makulong ka, up to, syempre mga kababayan, 8 counts yan. 'Di ba? Tapos meron pang mga susunod. Baka doon na maubos yung buhay mo. 'Di ba? Ilang taon ka ngayon? Sabihin na lang natin mga kababayan sa 40 members kung lahat 'yan ay nag-file, tapos sabihin na lang natin 2 counts every person. 'Di ba? Mga kababayan, 80 years. Kunwari, yan yung yan yung final and executory sa'yo na 2 years. Kada isang tao na nag-file sa'yo ng cyber libel. Isipin nyo yun? Diba? A total of 80 years na yon mga kababayan. Ilang taon si ngayon? Si Kiko Barsaga? Aabutin niya pa ba yung 100 plus? Mga kababayan, baka doon na yan, baka doon na po yan tumanda, doon na rin yan matigok sa kulungan. Pag nagkataon sa dami yan. 'Di ba? Well, hindi natin alam, yun ay assumption lamang. Nabigyan siya ng 2 years na penalty. 'Di ba? Bukod sa magbabayad siya, 2 years na penalty ng pagkakakulong kada isa, 80 years na yon. Sabi ni Aisherin Lagmay, billions naman ang solar niyan. Hindi po siya yon. Si Congressman Libiste po yung sinasabi nyo na may solar. Ito po ay si Kiko Barsaga, mga kababayan, si Kong Miao. Diba? Magkamukha lang sila, Ma'am Aisherin. Baka nagkakamali ka lang. Diba? Magkamukha lang talaga sila. Kasi parehas silang may tama. May tama sa utak. Diba? Aray ko. Saklap. Akala kasi nila yung ganito biro-biro lang. Akala kasi nila hindi sila makakahanap ng katapat. Oo, ang administrasyon, ang gobyerno ngayon, masyado pang mabait. Hindi sila kagaya nung nagdaang administrasyon. Pero may mga tao, mga kababayan na hindi papayag na mga dungisan ng kanilang pangalan. Hindi papayag na idadrag mo lang ang kanilang mga pangalan, mga kababayan, ng ganun-ganun na lamang at masisira sila. Hindi sila papayag ng ganun. So whether you like it or not, mga kababayan, you reap what you sow. Sigurado. Ito yung tinanim mo eh. Ikaw may kasalanan nito eh. 'Di ba? Ikaw ang nag-decide para sa sarili mo nito. Ikaw ang nagdala sa kahihiyan. Ikaw ang nagdala sa sitwasyon na ganito. So kasalanan mo yun. Huwag mong isisi sa gobyerno na sabihin mo, ang gobyerno natin ay masyado ka na namang ginigipit. Unang-una, si Enrique Razon is not part of the government. 'Di ba? Hindi po siya politiko. Siya po ay isang businessman, mayaman na businessman. Kung yung mga politiko na nagkaso sa'yo, mga kababayan, hindi ka naman yan gagalawin kung tutuusin eh. Nagpapakalat ka ng malisyosong bagay na wala ka naman maipakitang ebidensya. Kaya nga nagtalo kay Genesis Palsis eh, nung tinanong ka, magnanakaw ka ba? 'Di ba? Simpleng tanong lang, hindi mo masagot. Ang dami niyang mga paeklabo. Mga kababayan, kung sinasabi mo na bribe yung NUP nung para iboto si Martin Romualdez, do sinabi mo rin na na-bribe din yung tatay mo. Hindi, 2025 kasi yan eh. Para iboto si Martin. Paano?
nung 2022, buhay pa ang tatay mo. NUP rin ang bumoto para maging Speaker of the House. Etong si Martin. So, ibig sabihin, na-bribe din, tumanggap din ng bribe yung tatay mo. Hindi, kasi sabi niya ganun. 2025 lang pinag-uusapan natin. Anak ng tinapa, masyadong selective, ang puti. Masyadong, tawag dito mga kababayan, masyadong maraming rason. Nadali tuloy siya ni rason. Ang pusa pag nagwawala, kinukulong din. Yan ang maganda rito, mga kababayan. Good example ito. Good example ito. Sana mayroon pang mga kasunod, mga ka-GPnatics, na mga personalidad na malalaki, na makulong, di ba? Para nang sa ganun, madala. Pia, habang umeere naman tayo ngayon ay nakita natin na nagpulasan na yung convoy na nandito kanina, na convoy raw umano ni Representative Barzaga. At base sa inisyal na impormasyon na nakuha natin ay nakapagpiyansa na daw si Representative Barzaga ng 10:25 p.m. At live mula dito sa Cavite, ako si Katrina Sorn, ang inyong saksi. Mabuti may pera ka. 'Di ba? Mabuti may pera ka. Paano yung iba? Mga kababayan, kung halimbawa yung iba na mga nagpapakalat ng fake news, tapos nakasuhan, mga ka-GPnatics, anong gagawin nila? Magsusorry na lang. Anong gagawin nila? Sasabihin, hindi, ano lang po ako, nabudol lang ako kagaya nung sinabi ni Bugris, na siya daw ay nabudol lang ng mga ka-GC niya, mga walang hiya. Samantalang siya tong dapat unang-una bago nagbabalita, ay tinitingnan muna, bine-verify kung totoo nga ba, kagaya nung sinasabi niya na West Wing. Wala naman palang West Wing doon, mga kababayan, dyan sa St. Luke's. Diba? Katarantaduhan. Responsable ka, responsibilidad mo, na tingnan muna yung mga ibabalita mo, tama ba ito or hindi. At sana, kapag ibinalita mo at alam mong fake news, dapat tanggapin mo yung consequences. Yung mga maliliit dyan, yung mga mahiling magpakalat ng fake news, na naninira sa Pangulo, dapat yan, dapat yan bigyan nyo rin ng pansin. Kilos-kilos, DILG Secretary. Para nang sa ganun, madala ito mga to. Syempre, pag nakulong yung mga yan, wala mga pambayad yan ng kanilang mga, ng kanilang mga piyansa. Syempre, pag nakulong yan, mga kababayan, ano mangyayari dyan? Magtuturo yan. Diba? Magtuturo yan, ituturo nila kung sino nagbabayad sa kanila, kung sino, mga kababayan, ang nag-uutos sa kanila, kung bakit nila ginagawa yun. Kasi, paranasin nyo ng rehas. Otherwise, walang mangyayari dyan. Hindi yan matatakot. Pero kapag nakaranas siya ng rehas, mga kababayan, tapos makaranas din yan ng dahas, galing dyan po sa kulungan, kung ma-wetpacks yan, na mga kapwa nila preso. Ewan ko lang, mga ka-GPnatics, kung hindi madala yung mga hindot na yan, kung hindi po yan magsumbong, kung hindi po yan kumanta, kung noon sintonado, sigurado mga kababayan, ngayon hindi na magiging sintonado yan, nasa tono. Sasabihin nila, oy, bayad ako ng ganito magkalat lang ako ng fake news. Sila talaga may kasalanan yan. Sir Michael Pangan, ako Sir GP, pag nag-gym ako, sa balang at isda at vitamin, amino acid, creatine powder. Nako, Sir Michael Pangan, tumira ka ng pag mag-exercise ka, lalo pag nag-heavy ka, ka din, mag-carbs. Hindi sapat yung saba, 'di ba? Hindi sapat yung saba lang. Isa pa yung bugris na yan, isa pa lang kop-kop or pok-pok. Mama Andrea Jong, thank you kahapon sa pag-share mo ng blessing. Hindi ata kita napasalamatan. Ohayo gozaimasu.
Excited na sa Congress, dumating na si Madriaga. Ayun mga kababayan, tayo mo ay pansamantala po na magpapaalam at magre-reset lang tayo. Hindi ko alam kung tatakbo ako dun sa HOR para mag-content tayo dun sa labas habang yung PC natin iwan dito mga ka-GP Natics at bahala na si Mrs. Titingnan ko lang po ha. So ako po ay pansamantala muna magpapaalam.